Pilipinas, kumusta po kayo? Ito, may bago. May bagong revelasyon dito si Senator Raffy Tulfo. Ito, maganda to para pag-usapan na ito once and for all. Kasi tapos na yung Pogo. Bagamat meron pa pong mga Pogo na illegal na nag-ooperate dito sa Pilipinas, hindi na tinatantanan ng mga ng authority yan. In fact, kahapon sa press conference ng Alyansa, isa din sa napag-usapan yan, yung Pogo na yan. Kasi hindi mawawala, andyan pa rin yan. Di ba? Ang kinakailangan dyan, hindi batas. Sabi nga ni sa Presidential Abby Binay, hindi mo na kailangan ng batas dyan, strict implementation lang para matapos na yung Pogo na yan. Eventually, matatapos din yan. Kasi ang pronouncement ni PBBM dyan, ban yang lahat ng Pogo. Anumang klase yan, ban yan lahat ng Pogo. Bawal yan dito sa Pilipinas at i-deport yung mga trabahador niyan, karamihan dyan Chinese. At ibang lahi pa ha, hindi natin sinisingle out ang China dyan, pero may mga ibang lahi din po na nag-engage into Pogo. Ngayon, ito ang problema. May revelasyon dito si Senator Raffy Tulfo na posible na mas malala pa sa Pogo. Uri din po ito ng sugal. Ito ay ang PIGO. Narinig nyo na yung PIGO? O ang Philippine Inshore Gaming Operations o PIGO. Kasi Pogo offshore, sa labas ng bansa yung mga players. Dito naman inshore. Nasa loob po ng Pilipinas yung mga naglalaro. Mga sugal pa rin po yan. At ang gusto ni Senator Raffy Tulfo dito, higpitan yung implementasyon ng mga existing policies sa pagbibigay ng mga permit. Dahil ang mga kabataan, posible, in fact yung iba nalululong na sa sugal. Ayaw na ba natin na mangyari sa Pilipinas na mga kabataan natin magda-drop out sa eskwelahan dahil lulong na sa sugalan? Kasi, ako, tutol din ako dito. Pasensya na kayo ha. Si GCash, ang GCash magandang application. Andiyan lahat ng benepisyo, mabilis yung transaction, etc. Mura pa. Diba? Kung nasa ibang bansa ka, GCash lang gamitin mo, pwede mo ng pamasahe, tap-tap lang, halimbawa sa Singapore. Ang problema, pinasok ni GCash yung mga sugal. Siyempre, sasabihin nila, nasa sayo naman yan kung magsusugal ka o hindi. Pero, yun nga, paano nga kung matutokso yan ang kabataan? Wala pang yan Hindi pa yan kayang, kumbaga, mag-check and balance Ma-impluwensyahan niya na magsugal. May GCash na, ang bilis-bilis lang magsugal sa GCash Diba? At napakarami ng sugal ang pwede mong piliin dyan. Hindi lang yan mga kabataan pa lang nalulung sa sugal yan. Paano pa yung iba? Karamihan mahihirap na i-engage into sugal. Pambili na lang ng almusal, pambili na lang ng bigas, i-scatter pa. Ipupuhunan pa. Kasi baka magbigay si tatang ng scatter at ng mga kidlat. Diba? Yan yung mga terms sa scatter. Higpitan yan. Di ba natin sinasabing total ban yan? Pero syempre, strict regulation. Ang problema kasi, sa totoo lang, may mga kurap pa rin kasi na nandiyan sa regulatory body. Alam nyo na yan kung sino yung mga yan na pinapalusot. Higpitan. Make sure na hindi magkakaroon ng access ang kabataan. Kasi ngayon napakadali magkaroon ng access. Pero ito yung sinasabi ni Senator Raffy dyan. Nababahala si Senator Raffy Tulfo sa excuse me, sa dalampanganib na mga Philippine Inshore Gaming Operations o PIGOS na maaaring mas matindi pa sa Pogo. Di ba? Anong nangyari sa Pogo? Inalaw kasi ni Digong yan. Naging sentro ng sugalan ng Pilipinas. Anong nangyari sa atin? Ang daming krimen na naganap dyan. Ito, PIGO. Panibago. Actually, hindi panibago. Matagal na yan. Pero baka worse pa sa Pogo. Sabi ni Senator Raffy Tulfo dito. Binigyan din ni Senator Idol na kalaunan ay maaaring malulong ang ating mga kabataan, partikular na ang mga kabataan sa mga pasugalan na ito dahil para tumaas din ang krimen sa bansa. Dahilan para tumaas din ang krimen sa bansa. Connect na yan. Lulong na, kailangan ng puhunan O sige, mangungutang. Wala nang mautangan. O sige, magnanakaw. Di ba? Kung pwede nga lang, itigil lahat yan Pero syempre, marami tataas ng kilay. Syempre, andyan ang pag-core. Kung ititigil yan, paano kikita? Malaking revenue collection din po yan. Pero yung strict regulation, strict implementation, for sure, may mga nakalatag na polisiya dyan. Ipatupad lang ng maayos yan and make sure na walang access ang kabataan dyan. Dahil dito maring itinutulak ni Idol ang striktong regulasyon ng mga PIGO at ng iba pang online pasugalan sa bansa na napakabilis na lang pong magsugal. Now, sino ang may pinakamalaking papel dito?
para matigil yan. Ang tingin ko dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Si PBBM lang ang susi dyan. Kasi si PBBM sa kanyang SONA, dineklara niya yung POGO. Ano nangyari? Total ban by December 2024. At nangyari, syempre, sinunod agad siya. Presidente siya eh. So, ngayon, illegally operate itong mga naiwan. O yan, tuloy-tuloy pa rin po yung enforcement. Ganon din dito sa PIGO. Kasi policy statement ito eh. Anong gusto ng ating administrasyon dito? Kaya nga dapat paingayin itong issue na to, pag-usapan ito, good thing. Sana nga magtuloy-tuloy na itong Senate hearing dito sa mga PIGO para mag-come up with a decision itong administration na yan. Definitely, ayaw din naman natin. Ako, honestly, ayaw din naman natin ng total closure nito kasi naiintindihan din natin yung mga implications once totally iban mo itong PIGO. Marami din pong dependence dyan, etc. Pero yung strict regulation, doon tayo. And feeling ko si PBBM with this pronouncement, mapapaigting yan. Kailangan lang bigyan ito ng highlight Bigyan ito ng tutok. Good thing na tinututukan na ito ngayon dyan sa Senado ni Senator Raffy Tulfo para hindi na mamayagpag yan. Pakinggan natin yung sinasabi dito sa pagdinig na ito. Wait lang. Ito yung nag-umpisa maging problema dahil ang POGO is offshore. Ito po yung investigation dyan sa Senado. PIGO, ito yung nag-umpisa maging problema dahil ang POGO is offshore. Ang PIGO is inshore. So, ibig sabihin, ang manunugal ng PIGO ay mga Pilipino. It has to be regulated. Ang masakot pa, pati mga kabataan, high school, elementary pa, natututo na maglaro. Correct yan. Elementary high school, may mga kilala tayo niyan. Yung baon, itatabi na lang. Kasi sa GCash nga, pwede ka nga maglaro Mag-deposit ka ng 30 Tira mo sa baon mo, 50 baon mo, itira mo yung 30 kasi pang susugal mo. Yes, may mananalo. Sugal yan. Siyempre, hindi man mag-ooperate yung mga yan kung patalo sila. Patitikimin ka lang yan. Diba? Pag pinatikim ka na, na-addict ka na, sige, pasok ka ng pasok dyan. Talo at talo ka dyan. Wala namang nagpapasugal na natatalo. Lahat yan pakabig. Panalo ng panalo nila yan. System yan Machine yan. Naduduktor nila yan. May mga instances na mananalo ka, pero maraming instances na matatalo ka. Yun yung pinupunto dito. Strict regulation. Imaginein mo, high school student, elementary student, nag-i-scatter. Tama ba yan? Diba? Kung sino yung mga operator na to, responsibility nyo yan. Sa inyo yan Hindi ko alam kung paano gagawin ng pag-core yan. Make sure na hindi magkakaroon ng access ang kabataan dyan. Responsibility nyo yan, or else wag bigyan ng permit. Ganun lang yun Kaya yun ang masakit sa damdamin natin yung GCash Pinasok pa sa GCash yung sugal na yan. Accessible. Ang dami na. Lahat ng klaseng sugal na online nandito na sa atin. Tayo at ang ground zero ng online gaming. Correct. Sa isa lang yun. Alam niyo man, daming nalulong. Diba? Alam natin yun. Tumaas yung krimen. Just imagine isabong lang yan. Pumasok to ngayon, iba-iba pang online gaming, dumarami. Just imagine. We have to do something. Dapat magkaroon ng strict regulation. Meron naman po tayong mga programa po, like yung banning program. Pwede po silang mag-ban ng sarili po nila, or yung pamilya po nila yung pwede din pong mag-nominate. Ma'am, excuse me. Pinatawag mo ka, banning yourself. Nobody will do that. Pag ikaw ay lulog na, hindi mo ibaban sarili mo, mas lalo mo ilulong sarili mo. So, alisin niyo na po yung Correct. banning yourself. Ang pinakamaganda yung Ibaban mo ba yung sarili? regulation na yung kayo mismo na magkakaroon ng ban yung sa mga lulong na, and how would you do that? Then, paliwanag nyo sa amin yung programa yun. Tapos isa pa yung programa na dapat yung mga bata talaga maging stricto na hindi na mapapayagang magsugal. Yes po. Meron din po tayo, sir, ongoing na collaborations and discussions po sa yung mga payment platform, yung GCash, yung mga nagkiketa po ng mga online apps. May ongoing po na meetings din po sa kanila, and meron din po silang ginagawa na ring features on their part. And also po, yung mga online providers po mismo, meron na rin po silang ginagawa po na programa din po nila regarding sa responsible gaming. For example, pwede din po mag-set na ng limit yung player po mismo kung hanggang magkano lang po yung gusto nilang ilaro sa ilang kaya. Anyway, sige. Problematic talaga ito Coffee. Ako, malapit sa damdamin ko dahil marami yung kamag-anak na nagsusugal nasa scatter. At karamihan yan, yun nga gusto mong yumaman pero alam mong hindi ka yayaman dyan sa sugal. Pero itong mga
negosyante itong mga to, mahirap ka na nga pagsusugalin ka pa. Na alam naman natin na ang setup sila lang ang magpapayaman dyan. Diba? Inabuso mo rin yung kababayan mo dyan. GCash, for example, dito tayo, hindi mo pwedeng i-let go ang GCash. Ako, hindi ko pwedeng i-let go ang GCash dahil napakaganda ng GCash eh. Maganda yung features niya. Andiyan na lahat yan eh. Hindi ka na pupunta ng Meralco, dito ka lang magbayad, di ba? Magbahulog ka ng SSS contribution mo, pag-ibig mo, bills, lahat. Magpapadala ka ng pera, lahat nandiyan na. Sa GCash, sobrang bilis lang magsugal. O, sige, punta kayo sa GCash. Ito, may laman pa yung GCash natin. O, ito. Sa GCash natin. O, yan. Sa GCash, punta ka lang dyan sa GLife. GLife ba? Tama, o. Ayan, nasa baba, may makikita mo dyan, GLife. Sa GLife, ituro ko pa ba? Anyway, para aware kayo ka-coffee, para mapagsabihan nyo rin ka-coffee yung inyong mga anyway, hindi ko na pala dapat ituro. Sorry, I stand corrected ng sarili ko, no? Hindi ko na ituturo para baka sa inyo ma-discover nyo pa. Anyway, sa GCash kasi, trinay ko ka-coffee. Sinubukan ko yan. Siyempre, para ikikwento ko sa inyo, alam ko rin. Punta ka lang dyan sa feature na yan, GLife, dyan sa baba. Andyan na yung mga sugal na yan. Mabilis sila makukuha eh. Mabilis ka makakapag-deposit kasi nandiyan na yung account mo eh. Magsisend ka lang ng pera dyan eh. Magsisend ng code. Ayan na. Makapagsugal ka na. Makapaglaro ka na. Diba? Pinadali yung platform ng pagsusugal. Tama ba yan? Ang kabataan, mabilis makapag-open niya ng GCash. Gagamitin lang yung ID ng tatay, ID ng nanay. May GCash na sila. Hindi nakapagsugal na sila dyan. Diba? Yun yung punto natin dyan. And sana paingayin itong issue na to, magtuloy-tuloy yan kasi hindi pwedeng meetings lang na meetings. Yung sinasabi kanina ni ma'am, I think from PagCore, may meeting sila with GCash, from developers, etc. etc. Kailangan na mas aktibong solusyon dyan. Policy, regulation, etc. Ano ba, batas ba yan? O sana mag-come up with a law sa pamamagitan ng investigasyon na yan ni Senator Raffy Tulfo para maayos na yan. Kasi hindi maganda yung sugal na yan. And pangit na nga naman, ang Pilipinas sa magiging imahe, ipasugalan ng buong mundo. Diba? Buti kung mayaman tayo, hindi pa tayo mayaman. Developing country pa rin tayo. Yet we enable these platforms. Si PBBM ang malaki ang solusyon dyan. Sana ka-coffee, sana makarating sa kanya, mapag-usapan yan para strict regulation, bantayan ng bantayan, pukpukin ng PagCore. Kasi yung Pogo na yan, natuto na tayo dyan eh. Huwag na nating ulitin pa na mangyari yan dahil dyan sa Pigo. O siya, sige, anong komento nyo ka-coffee? Sana wag tigilan to ni Senator Raffy Tulfo, pagtuloy-tuloy pa rin po ito. I-komento po ang inyong mga opinion reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Mga nasa Facebook po, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow yung mga nasa Facebook. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba and hit the notification icon para updated na rin po kayo sa ating mga bagong upload. Ako'y pansamantala muna magpapaalam sa inyo. Maraming salamat ka-coffee. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.